Hey! Welcome to our ATC video today. At ang topic mo natin ngayon ay BIR filing and payment of tax returns covering the period from March 22, 2021 up to April 30, 2021. Okay? So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang buong mundo, hindi lang po Pilipinas, buong mundo ay nakakaranas ng pandemic due to COVID-19 or yung coronavirus na nag-start noong 2019. I think December 2019. So, hanggang ngayon, nandito pa rin siya, hindi pa rin siya umaalis. 2021 na. Okay? And again, the Bureau of Internal Revenue responds many times in the year 2020 at in-extend yung mga deadlines ng iba't ibang tax returns. Tama? So, ngayon po, yung National Capital Region ay ngayong 2021 ibinalik ng Malacanang sa Enhanced Community Quarantine or ECQ kasi nga due to surge or biglaang pagtaas ng mga positive cases sa may bandang National Capital Region sa Manila, Cavite, Bulacan. Ayan, nag-ECQ sila kasi yung ibang lugar katulad dito sa Olongapo City sa ating sa Zambales, MGCQ na tayo, no? MGCQ. So, maluwag dito sa amin. So, sa bandang Manila, may higpit ngayon kasi may binalik sila sa ECQ. Ngayon, nagbaba po yung BIR ng dahil doon sa ang tawag ng Malacanang ay NCR plus bubble. Nagbaba yung BIR ng Revenue Memorandum Circular Number 41, Series of 2021, dated March 22, 2021. Subject: filing of returns as well as payment of taxes due thereon falling within the period March 22, 2021 to April 30, 2021. Okay? All internal revenue officials, employees, and others concerned. Wala dito yung taxpayer. Kung mapapansin nyo po, lahat ng memo ng BIR, walang specific na taxpayer. Ang nakalagay, others concerned. Kasi hindi naman lahat ng taxpayers ay concerned. So, we strongly suggest, if you are taxpayer, nag-business, papasok po lang sa isang business, pagdating po sa tax, maging others concerned po tayo. Huwag lang po tayo others. Okay? So, first paragraph, this circular is being issued in order to provide relief goods. Hindi, relief to taxpayers, not relief goods. Relief to taxpayers in relation to the current surge in COVID-19 cases that is affecting the entire country, which has prompted establishments to operate at half their manpower capacity. Thus, filing of returns as well as payment of taxes due thereon falling within the period March 22, 2021 to April 30, 2021 may be made anywhere, even outside the jurisdiction of the RDO where they are registered. So, katulad po ng dati, pwede na po tayo magbayad, mag-file at magbayad ng ating tax return sa iba't ibang authorized agent bank kahit po outside of our Revenue District Office jurisdiction. Second paragraph, taxpayers who are not mandated to use the EFTS and EBIR form system are encouraged to electronically file their returns through the EBIR forms facility and pay the corresponding taxes due thereon through any e-payments channels. Itong sinasabi ng first paragraph ng BIR, thus, the filing of returns as well as payment taxes due thereon falling within the period of March 22, 2021 to April 30, 2021 may be made anywhere, even outside the jurisdiction of the RDO. Example po, ang magde-deadline within this date, ang magde-deadline po from March 22, 2021 to April 30, 2021, ang magde-deadline diyan yung quarterly VAT returns, yung 2550Q, which is the deadline April 25, 2021. Ano pa? Yung ating BIR form 1601EQ, yung quarterly withholding tax returns, quarterly expanded withholding tax returns, magdudue yan ng April 30, yung last day of the month following the close of the quarter. Ano pa? Ano pa ang deadline? Yung 1601C compensation natin. Ano pa? Yung annual ITR. So, those example tax returns ang mag-deadline mag-fall deadline between these two dates. Maraming confusing, maraming nalilito. So, we will clarify this case, this memorandum of the BIR, yung ating RMC 41 2021. Ang sinabi lang naman ganito, kasi masimple lang naman eh.
Kunyari kami po, yung company natin ATC, under po ng jurisdiction ng RDO 18 Olongapo City. So, pwede na po kami magbayad just in case malapit kami Just in case malapit kami. Just in case malapit kami sa RDO 19 kasi magkatabi lang naman yung RDO 18 tsaka RDO 19. Okay? So, just in case malapit kami sa RDO 19, hindi na namin kailangan pumunta sa bangko within the jurisdiction of the RDO 18 para magbayad. Pwede na kami magbayad dun sa bangko na kahit within the jurisdiction of the RDO 19. O kaya dun sa mga tinatawag na Revenue Collection Officer, even if outside of our jurisdiction. So, example, sa Manila, hindi ka makakalabas basta-basta kung hindi essential yung gagawin mo. Pero yung staff mo, o meron kang kakilala dito sa Subic o Olongapo, ang gawin mo, pwedeng ipadala mo na lang yung tax return mo tapos siya magbayad dito. Kahit outside of the jurisdiction of the RDO of your office in Manila. Pwede yon. Ang iniiwasan lang naman kasi dito, kaya tayo nagbabayad o nagpa-file ng tax return within the jurisdiction of our RDO is maiwasan natin yung wrong venue. Yung wrong venue filing tsaka wrong venue payment. Kaya nagbabayad tayo ng taxes natin at nagpa-file tayo ng tax returns natin within the jurisdiction of our RDO. Yun na naman ang piniprevent natin, yung violation, yung common violation na wrong venue. Pero ngayon, sabi ng BIR, pwede ka na magbayad sa iba't ibang bangko or revenue collection officer. Okay, mag-file ka ng tax return mo kahit sa RDO, kahit outside ng RDO without penalties. So yung penalties na yun, that should have been arose from the wrong venue filing. Okay? Pero ngayon, wala tayong wrong venue filing up to April 30, 2021. Ngayon, hindi po na-extend. Walang tax returns deadline ang na-extend. Okay? Baka po ma-confuse kayo. Baka sabihin nyo yung April 15, 2021 deadline ng annual ITR, mag-file kayo ng April 30, 2021. No! Malinaw po yung sinabi ng BIR. Pwede ka mag-file at magbayad ng tax returns mo kahit sa ang RDO jurisdiction, kahit sa bangko, even outside of our jurisdiction, without penalty na that should have been committed due to wrong venue filing. Pwede ka na kahit saan. Kasi nga, limitado yung galaw natin, yung staff mo, na doon sa kabilang RDO. Pwede ipadala mo yung tax returns mo doon, tapos siya na lang magbayad. Okay? Pwede yon without penalty. Again, so kung magbabayad kami sa RDO 19, although RDO 18 yung aming jurisdiction, wala kaming penalty. Covering the period up to from March 22, 2021 up to April 30, 2021 only. Again, walang na-extend deadline. Wala. Kasi ang dami namin nababasa sa internet at sa mga comments, in our posts, in our inquiries, hindi po na-extend ang deadline. Ang sinabi lang po dito, pwede tayong magbayad ng ating tax returns at mag-file ng ating tax returns even outside of our RDO jurisdiction. Kahit sang RDO pwede. Up to April 30, 2021. Maliwanag po ba yan? Wala pong na-extend na deadline. Okay? Ngayon, kasi kailangan na ng government natin ng pera, ng cash, kaya hindi na na-extend. Yung nakaraan, dami nating utang ngayon, kailangan na ng cash. Okay? So, do not assume na may extend ng deadline. Mag-file pa rin tayo as much as possible ng maaga para maiwasan po natin yung hassle. Okay? Ng ating tax returns. Ngayon, may mga bangko kasi na ang practice, hindi sila tumatanggap ng tax returns for payment ng ating tax returns kapag ikaw ay ibang RDO. Kunyari, this one, provide kami sa RDO 19, authorized agent bank within the jurisdiction of RDO 19, merong mga ibang bangko na hindi tatanggapin yung tax returns mo kasi alam nga nilang, outside of RDO jurisdiction. Outside of RDO 19 jurisdiction kasi makikita naman nila sa tax return kung anong RDO ka eh. So they will recommend you to pay at the authorized agent bank within your RDO jurisdiction. Ganun gagawin nila. So ang gagawin niyo po, ito po nagbaba po yung BIR ng Bank Bulletin Bank Bulletin number 6 series of 2021. So ang sinasabi lang dito ng BIR, sabi niyo, all authorized agent banks or AAB are hereby advised to accept all tax returns as well as payments of taxes due from taxpayers. Kaya ka lang naman nagpupunta ng authorized agent bank kasi meron kang babayarang tax returns. Meron kang babayarang tax. At ang pagbayad ng tax ay through our tax returns.
hindi ka naman pupunta ng bangko para magpa-receive ng no payment tax returns. Kasi kung no payment tax returns yon, either EFPS ka or EBIR forms ka. Ganun yun. Okay? As well as payments of taxes due from the taxpayers even out of district returns. Kaya lang, for the period from March 22, 2021 to April 30, 2021 only, taxpayer may file anywhere, even outside the jurisdiction of the Revenue District Office where they are registered. So, hindi natin kailangan magkaroon ng violation, penalty, because nagbayad tayo, nag-file tayo ng ating tax return sa ibang RDO jurisdiction. Okay? So, pwede po tayo magbayad kahit saan. Kaya lang, yung ibang bangko, baka isa ulit sa inyo, hindi tanggapin. So, ang gagawin nyo po, i-print nyo po ito. Yan po, yung Bank Bulletin number 6 series of 2021. I-print nyo. Just in case ibalik sa inyo ng teller, kasi yung teller, malamang hindi nyo naman alam to, nagbabase lang siya sa old practice, hindi naman siya updated dito, pwede nyo ipakita to. Pag pumalag pa rin yung teller, doon kayo sa bank manager, kasi baka di nyo naiintindihan yung laman nito eh. Kausapin nyo yung bank manager, okay? Para tanggapin yung tax returns nyo, para hindi na kayo pag-gala-gala kung saan-saan, para tapos madagdagan pa yung exposure nyo sa COVID-19. Okay, maliwanag po ba? Pero, hindi na po namin nire-recommend sa inyo na pumunta kayo sa authorized agent bank kasi ang pagbabayad ng ating taxes through authorized agent bank, ang tawag doon over the counter, manual payment. Bakit ka mag-manual payment kung meron namang online payment? Diba? Yung Paymaya, yung GCash, ano pa? Union Bank, Land Bank, Development Bank of the Philippines. Ang dami ng online payment na available ng BIR. Pumunta lang sa BIR website, nandun yung mga available payment nila online. Ang tawag doon, e-pay. So, pwede kayo magbayad na lang online. Pero kung annual ITR yan, kahit magbayad kayo online, na i-file nyo yung tax return nyo online, kailangan nyo pa rin ipa-receive yan sa RDO. Kasi may mga attachments yung annual ITR na hindi nasasabit online. Unless ipapasa mo yung inyong annual ITR using the electronic audited financial statement ng BIR EAFS. Kaya lang, hindi naman lahat techie, so hindi lahat alam yon or hindi sila concerned, kaya hindi nila alam yon. So, ang ginagawa ng iba, ganun pa rin sa dati. Punta na bangko, magbayad over the counter, okay na yon. So, hindi mo na kailangan pumunta ng RDO. Pero kung no payment siya, yung iba, ang ginagawa, nagpa-receive sa ibang RDO, nagpa-file. Okay? Naliwanag po ba? So, ganun lang po, again, wala pong na-extend na deadline. Kahit anong tax return, wala po pa po so far ngayon. Ngayon ay April 2. April, date of shooting of our ATC video, April 2, 2021. As of April 2, 2021, wala pa pong binababa ang BIR extending the deadline of any tax return. So, wala pong na-extend na deadline ng tax return. Again, itong RMC 41-2021 ay simple, ang sinasabi lang ay simple, pwede ka magbayad ng tax mo, mag-file ng tax returns mo, kahit sa ang bangko or RDO or Revenue Collection Officer, even outside of your RDO jurisdiction. Pwede nyo po ito dalhin para tanggapin nila, okay? And maraming salamat po sa inyo lahat. Again, the deadline is up to April 30, 2021 lang unless i-extend po ito ng BIR through another Revenue Memorandum Circular. Okay? Again, wala pong na-extend na deadline na. At para maiwasan po yung iba't ibang penalty, maging others, concerned tayo. Kaya kung makapansin nyo, yung subject, ay yung 2 na mga memo ng BIR Revenue Regulation 2 niya, 3 tao eh. Internal Revenue Officials, Employees, Others Concerned. Yung taxpayer, di naman siya revenue official, di naman siya revenue employees eh. So, dapat tayo mga taxpayers, nagbi-business, Others Concerned dapat tayo. Okay? Para maiwasan po natin yung mga unnecessary penalties. Tsaka yung mga unnecessary love letters from the Bureau of Internal Revenue. Tsaka yung unnecessary fear na nararamdaman natin because we do not know kung nakapag-comply ba tayo o tama. Or nakapag-comply ba tayo ng tama o mali. Okay? Problem solved. Maraming salamat po sa inyong lahat and we would like to invite you to our online education. Hindi nyo na kailangan pumunta sa mga seminar kung saan. Meron tayong online education. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere, using our device, laptop, computer, tablet, at ano pa, PC, basta may internet connection tayo, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. Kung gusto niyo po mag-aral how to file and pay your own tax returns, meron po kaming RWB book para sa inyo, how to file and pay your own tax returns. Okay? So, dalawa po ito, isang lecture at isang practice set.
Sa practice set, ito pa yung maganda kasi nandito yung mga iba't ibang tax returns na gagamitin natin. Tara, mga iba't ibang tax returns na available sa BIR. Ito pa yung pag-aaralan natin kung paano siya pilapan. Okay? Sa lecture set, nandito naman po yung mga data na gagamitin natin in other lecture. And hindi nyo kailangan basahin to para pag-aralan kasi we will discuss, explain to you the contents of our RWB book using our online tutorial videos which are exclusive lang para lang po sa inyo sa mga RWB book owners natin, hindi siya available sa iba. So, ang gagawin natin, isi-send namin yung link ng HC videos natin online dun sa inyong messenger or email. Tapos, we will give you the steps how to access. Tapos, meron tayong RWB book number dito or para siya maging password. Siya po yung password para ma-access nyo yung ating online HC videos. Meron po tayo yung RWB book number. Okay? Magkano investment fee? 4,999 only. Makakapag-aral na po kayo anytime, anywhere kung paano mag-file and pay ng iba't ibang tax returns nyo. Withholding tax, percentage tax, income tax, other topics nandito rin po, annual registration fee, may mga iba't ibang topics din tayo dito. Okay? 4,999 only. And we have tax audit. O, just in case po, currently, yung inyong business ay under ng tax audit ng BIR. Tapos, hindi nyo po alam ano yung tax audit ng BIR. So, we strongly recommend to you na pag-aralan nyo po, ano ba yung tamang tax audit ng BIR. We have letter of authority, we have audit, we have assessment. Ano yung mga assessment? Notice of discrepancy, preliminary assessment notice, paano ka magpo-protest? Ano yung factual legal basis ng protest mo? So, we have mga actual letter of protest dito and assessment notices. May mga sample din po tayong letter of authority para sa mga actual cases. May actual cases po tayo dito pag-aaralan. And may mga sample tayong letter of protest na pwede nyo pong gamitin to protest your assessment just in case you are disagree in the assessment of the BIR. May mga court decisions din tayo dito na in-attach sa ating libro, court decision, Supreme Court decision, Court of Tax Appeals na very helpful sa ating pag-aaral po. May mga ano din po ito. May format din po tayo ng letter of protest for different cases. Pwede nyo pong i-gamitin yon. Ito, copy-paste lang po, i-type nyo lang, edit na lang. May mga administrative revenue issuance din dito, applicable sa BIR tax audit, okay? So, investment fee is 9,999 only. Kasama na po dito yung mga online tutorial videos natin. So, hindi nyo po ito kailangan basahin para pag-aralan kasi yung contents niya, pag-aaralan po natin through our online tutorial videos which are exclusive lang para sa inyo. We have up to 29 po yan. 29 na online tutorial videos to explain step by step yung contents ng ating RWB book. So, hindi siya isang video lang. Marami po siya. Pag-aaralan po natin letter of authority, yung mga assessment notices, yung audit ng BIR, how many days lang, yan. Okay? Avail na po kayo. Just click our link below or above ng ATC video natin. We have link to order your RWB book. Just click the link, tapos order. Pilapan nyo lang po kung ano yung gusto nyong RWB book. Then, we will prepare your RWB book and we will deliver po sa inyo through LBC po. Okay? And, if you want to learn how to record, paano po mag-record ng business transactions in your books of accounts para po sa mga seller of service. Yan, kung seller of service po kayo. We have RWB book, how to record your business transactions in books of accounts for non-bot seller of service. 4,999 only. Kasama na po dito yung ating books of accounts na gagamitin. Package na po siya. We have cash receipts journal. We have general journal. We have cash disbursements journal. And we have general ledger. Gagamitin po natin to sa pag-record ng transactions natin. Okay? So, package na po ito. Apat na RWB books at isang RWB book po. Apat na books of accounts at isang RWB book. Sa RWB book po natin, we have sample. Sample po ng mga resibo. Yan. Mga in-scan po namin yung resibo namin. Ito po yung pagka-practicean natin, hindi po yung actual yung business. Kasi dito magkakamali kayo kasi nag-aaral tayo. So, pag nagkamali kayo dito, wala siyang penalty. Wala tayong violation kasi nagka-practice pa lang tayo. So, pwede nyo itong masterin. Pag na-master nyo na, pwede nyo na-apply sa business nyo. At pag in-apply nyo sa business nyo, wala nang violation, wala nang penalty. And we have mga expenses po yan, mga applicable mga expenses. Yan po. So, tuturuan po namin kayo paano i-record yung sale, paano i-record yung expenses,
dito sa ating apat na books of accounts. General Ledger, Cash Disbursements Journal, General Journal, and Cash Receipts Journal. Magkano investment fee? 4,999 only po. 4,999. Kasama na po yung shipping fee natin. Free na po yung delivery niya. Okay? Click nyo lang po yung link natin below or above ng ating HEC video para po makapag-order kayo online, or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, para po mabigyan namin kayo ng recommended nating RWB books. Okay? So again, hindi nyo po kailangan ito basahin para pag-aralan kasi marami siyang technical, yung mga legal basis, hindi nyo na siya maiintindihan. So ang gagawin po natin ang technique, we will explain that through our online tutorial videos. This one, may online tutorial videos tayo, recorded na siya. So, pwede kayo mag-aral anytime, anywhere. Okay? So, pero itong online tutorial videos natin to explaining and discussing the contents of our RWB book, step by step, more than 20 yan. Exclusive lang po yan para sa inyo. Exclusive lang sa inyo, mga RWB book owners namin. So, you can access this online. Bibigyan namin kayo ng link. Tapos yung link, doon nyo po ilalagay yung password nyo. Yung password po, yun yung RWB book number natin. Meron po tayo dito RWB book number. At yun po ang gagamitin nyo. Ito po. Meron tayong RWB book number yan. Ito yung RWB book number na parang barcode. Ito po yung password nyo to access yung online tutorial videos natin. So, kung wala po sila nitong RWB book number, hindi po nila ma-access yung ating online tutorial videos para sa inyong RWB book. Exclusive lang po yun para sa inyo. In our bookkeeping for seller of goods, just in case po ang business nyo ay seller of goods, we have RWB book name po para sa inyo. 4,999 only. Lifetime investment, one-time investment fee lang, 4,999. Kasama na po yung ating mga books of accounts na gagamitin. Apat yan. At ang maganda dito sa ating RWB book, meron siyang mga resibo. Ganun din po. Sales invoice, evidencing the sale of goods. Okay? And ano pa? Mga expenses. May mga expenses po tayo para sa recording ng transactions in your books of accounts. Actual siya, actual. So, tuturuan namin kayo kung paano mag-record nito step by step po. Okay? So, yung mga expenses nyo sa company, sales nyo sa company, tuturuan po namin kayo paano record yan. Dito sa ating Cash Receipts Journal, General Journal, Cash Disbursements Journal, and General Ledger. Apat po yan na books of accounts. Tuturuan po namin kayo kung paano po siya gamitin, paano po i-record yung ating business transactions for non-bot seller goods po. Okay? 4,999 only. Free shipping tayo within the Philippines. At hindi nyo kailangan yan basahin. Hindi nyo po kailangan basahin ito para pag-aralan kasi katulad lang natin ng ating ibang RWB books, lahat po ng RWB books natin may online tutorial videos. Para hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi we will discuss through our online tutorial videos yung contents nito. Kasi kahit basahin nyo ito, sometimes hindi nyo rin maintindihan kasi very technical at daming legal basis. So, BIR bookkeeping na po itong pinag-aaralan natin. BIR bookkeeping. BIR bookkeeping compliance. Hindi siya based on academic inside the school. Okay? 4,999 only po. And our financial statements. Kung gusto nyo pong matuto kung paano mag-prepare ng sarili nyong financial statements, we have RWB book para sa inyo. May template po tayo dito ng income statement, balance sheets, cash flow, equity, tsaka notes to financial statement. And meron din po itong kasamang preparation ng BIR Statement of Management Responsibility. Tuturuan po namin kayo step by step. May template po tayo dito. Yun po yung gagamitin natin. Manipis lang po ito kasi nandito yung template ng ating financial statements. Ito rin po yung ginagamit namin sa company. And hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi yung contents natin dito step by step. Tuturuan po namin kayo kung paano siya gawin. We have balance sheet, income statement, step by step. Tuturuan po namin kayo kung paano po gawin yung components ng financial statement nyo. Tsaka may mga legal basis din tayo, BIR rules and regulations para sa pagpasa ng financial statement sa BIR. Okay? 4,999 only. May discount po tayong 500 pesos. So, 4,499 na lang siya. Avail na po kayo habang may discount pa tayo. Click nyo lang po yung link natin below or above ng ating HEC video para makapag-order po kayo online. Or message na po kayo sa Facebook page namin. Okay? And our RWB book train law and other tax updates for micro, small, and medium entrepreneurs. Just in case gusto nyo matuto, ano ba yung tamang mas magandang income tax regime sa inyo,
40% ba? 8% o itemized deduction? And paano mag-avail ng bagong 8% income tax rate option? Ano ba yung bagong taxation ngayon sa mga individual taxpayers and other updates? Nandito po sa ating RWB Book Train Law and other tax updates. Okay? 4,999 only ang ating investment fee. May discount po tayong 500 pesos. So, 4,499 na lang siya. Okay? So, sa mga mag-avail po ng more than 1, 2 or more RWB books, meron po tayong mga packages na available, RWB book packages, para po makapag-avail kayo ng discount. Kapag nag-avail po kayo ng lahat ng RWB books namin, we can give you 3,000 po na discount. Mag-avail po kayo ng lahat ng ating RWB books, bibigyan po namin kayo ng 3,000 total discount. Free shipping pa rin po tayo within the Philippines. Okay? Message nyo lang po kami sa Facebook page para maibigay po namin sa inyo mga available nating RWB book packages. Okay? And maraming salamat po sa inyo lahat. Unlimited po yung RWB support natin sa mga RWB book owners natin. Just message us on our Facebook page or call or text lang. And available yung ating cash on delivery, COD. And before we end our HC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Traditionally kasi ang mindset ng mga nagbi-business sa taxation ay burden, pahirap, pasakit, pabigat. Pero whether we like it or not po, yung tax ay it is beyond our control. Pag nag-business ka, automatic may tax yan. Hindi naman ibig sabihin mag-budget ka ng malaking tax. Kasi meron yung mga tax benefits and incentives and privileges na binibigay yung ating tax code. Ang kailangan lang po natin ay pag-aralan natin. Pag-aralan po natin para ma-avail natin yung mga tax incentives, privileges, and benefits po na binibigay ng ating tax code. Okay? Huwag na po natin isiping burden kasi whether we like it or not, we have to comply sa BIR. Magko-comply ka rin naman pala, ba't mo papapahirapan sarili mo? Pero ang tanong, how can you comply if you do not know? Kaya doon po kami papasok para turuan kayo. Basta po willing kayo matuto, hindi po namin kailangan dito ng college degree, college holder, professionals. Ang kailangan po namin dito, willing matuto. Basta willing ka matuto, tuturuan po namin kayo through our RWB books and our RWB support po. Okay? Please like and follow nyo na po kami sa Facebook page namin, Accounting Tutorial Center. Kung may tanong po kayo, further questions or inquiries regarding our topic today, please send your questions po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Like nyo na rin po and follow nyo na po sa mga future updates natin. In our Facebook group, Real World Bookkeeping, join na po kayo. Sa ating YouTube channel, if you're watching us on our YouTube channel, please subscribe us now. In our Vimeo, our Twitter, and Instagram, please follow us on our social media account, Accounting Tutorial Center. And if you have further questions or inquiries po, lalo na po yung sa ating RWB book, please send your message po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. My name is Mark Lordeng Bumaga, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay meron kayo natutunan. Again, wala pong na-extend na deadline. Ang ibig sabihin lang po ng RMC 41-2021, pwede tayo magbayad or mag-file ng ating tax returns even outside of our RDO jurisdiction without penalty, without wrong venue. Okay? Bye-bye!